Maganda po ng pinapaalala ni Father Fidel na ang social media po ay galing sa Diyos. Nakakalungkot isipin na yung mga kabataan nagpapagamit sa dyablo. Kaya yung social media namamalit po ng gamit. Andyan yung kalaswan sa TikTok, yung mga kabataan nagsasayaw ng may mga tinatawag na bakat kung ano-ano. Para sumikat, sabi nga, para sumikat, ano nga gawin mo sa sarili mo? Ibibilad mo na yung katawan mo para kumita ng pera. Naglalaban, nakabuka ka. Para kumita ng pera, ipapakita yung masisilang parte ng katawan. Anong nangyari sa mga kabataang Pilipino? Anong nangyari sa mga Pilipino? Tayo ay katolikong bansa pero nakalungkot isipin na minali natin yung gamit ng social media sa halip na makinig ng mga inspirational, ng mga Bible words. Ang nangyari, natutuwa pa tayong makipagkwentuhan sa mga marites, sa mga chismis. So anong nangyari? Anong nangyari sa atin mga kabataang Pilipino? Kaya kung may linyang sasabihin si Jesus sa inyo, anong nangyari sa ating dalawa? Sige nga, paano kayo makapag-uusap kayong mag-asawa kahit kayo magkalayo ng lugar? May mga nagsabi sa akin kanina, pupunta ng Australia, lungkot na lungkot sapagkat iiwan mo ang mga anak ninyo. Pero niloob ng Diyos dati pa magkaroon ng social media para magkaluyo man kayo ay magkakita, magkausap pa rin kayo. Maganda po, no? Dahil sa social media, pwede nating makausap yung mga malalayo nating mahal sa buhay. Ibig sabihin, gamitin natin yung social media hindi para ilayo yung ating kapwa-tao sa Diyos, hindi para malayo tayo sa Diyos. Gamitin po natin ang social media sa kabutihan. Gamitin po natin ang social media sa paggawa ng mabuti. Sa mga content creator na makakapanood ng bidyong ito, sana sa pagbablog maging responsable tayo. Ituro natin sa mga kabataan yung kagandang asal, hindi yung prank. Kaya nung isang araw, nabalitaan nyo sa TV yung mga gumagawa ng ghost prank. Yung mga nagmumultumultuan sa kalsada, inaresto baga ng mga tanod. Kasi nga walang kabuluhan yung mga content. Ngayon, ang mga content sa social media, bastusan, kalaswaan, kung ano-ano, mayroon pang pinapaamoy yung ano niya sa kapwa niya. Nawala na ng moral. Sana magkaroon ng moral ang mga kabataan ngayon. Madali. Mabuti ang social media. Anong ginagawa ng demonyo? Pinasasama ng demonyo. Kabataan, napakaganda ng paalala sa atin ni Father Fidel na mabuti ang social media pero dahil sa demonyo ay pinasasama niya ang social media. Kadalasan ang ginagamit ng demonyo yung mga kabataang Pilipino kasi mga inosente pa, mga kailangan pa nilang hubugin sa pangangaral ng mga nakakatanda sa kanila. Kaya sa mga kabataan, sana maging responsable tayo sa pagbablog, maging responsable tayong estudyante, maging responsableng anak, maging responsableng kapitbahay, maging responsableng Pilipino.